Samantala, sa loob ng isang silid ay umalingaw-ngaw ang malakas at galit na boses ng pinuno ng Kuai-hua Hall na si Kang Che-sok, o sigaw nitong pinagalitan ang ating bida na si Jin So-on kung bakit pa nito tinanggap ang hamon at kung paano nito balak harapin ang malaking gulo. Idinagdag pa ng matanda na hindi na sana ito pumunta sa piging, habang nangyayari ito ay tahimik lamang na nakaupo sa gilid ang ama ng ating bida na si Jin Tae-san habang nakaluhod naman sa sahig si Hong. Agad namang nangatwiran ang ating bida upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kalmado nitong ipinaliwanag na kung hindi siya dumalo ay tiyak na si Hong ang hahamunin ng kalaban. Idiniin din ni Jin So-on na kung mayroon mang dapat pag-alitan ay ang hangal na si Gai Chol-yong dahil ito ang nagkaladkad sa dalaga papunta sa lugar na iyon. Dahil sa pambabara ng binata ay lalong nagalit si Kang Che-sok at pasiga na sinita ang katigasan ng ulo nito, ngunit agad namang sumingit si Hong habang nakayuko at mahinang sinabi na tama ang kanyang senior brother Jin. Mabilis na napangiti ang ating bida at buong pagmamalaking sumang-ayon sa dalaga, subalit agad ding nawala ang ngiti sa kanyang mukha ng seryosong idugtong ni Hong na kahit ganoon pa man ay dapat pa rin daw nagpigil ang binata, dahil sa hindi inaasahang pagbaligtad na ito ay napakamot na lamang sa batok at tuluyang napanganga ang ating bida sa matinding pagtataka. Tuluyang natigilan ang ating bida na si Jin So-on habang pinagpapawisan dahil sa mga sumunod na sinabi ni Hong, nag-aalalang nagtanong ang dalaga kung naging madali lang ba sa paningin nito si nakababatang Panginoon Song dahil lamang natalo nito si Gai Chol-yong. Pilit ipinaintindi ng dalaga na hindi uubra ang kanilang mga teknik laban sa Iron Sword Sect kaya kapag tinamaan ang binata ng malaking espada sa laban ay maaari itong mamatay. Makikita ang labis na pag-aalala at pangangilad ng luha sa mga mata ni Hong habang mahigpit nitong nakuyam ang kanyang mga kamay sa sariling lap. Nang makita ang pag-iyak ng dalaga ay agad na nataranta ang ating bida, nagpapanik siyang kumaway-kaway habang pilit na pinapatahan si Hong at pinaliwanag na huwag na itong mag-alala. Mabilis na idinahilan ni Jin So-on na kaya niya tinanggap ang hamon ay dahil mayroon siyang plano at walang kahit na sinong mamamatay sa laban na iyon, upang pilit na pagaanan ang sitwasyon ay malakas na tumawa ang ating bida at pabirong pinayuhan ang dalaga na isipin na lamang kung paano siya nito babatiin kapag bumalik siyang matagumpay. Sa kabilang banda ay lalong nag-init ang ulo ng pinuno ng Kuai-hua Hall na si Kang Che-sok, o sigaw nitong sinita ang ating bida na si Jin So-on kung bakit nakukuha pa nitong magbiro sa ganoong seryosong sitwasyon lalo na at pinapaiyak lamang nito ang dalaga. Natataranta namang sumenyas ang ating bida gamit ang kanyang daliri upang patahimikin ang matanda dahil mas kailangan nilang pakalmihan si Hong. Dahil sa matinding inis ay ibinaling ni Kang Che-sok ang kanyang atensyon sa ama ng binata na si Jin Tae-san. Galit na galit itong nagtanong kung manunood na lamang ba ang external hall leader at pilit itong inuutusan na gumawa ng paraan upang pigilan ang kanyang anak. Subalit sa kabila ng maingay na paninermon sa loob ng silid ay nanatili lamang nakatalikod at tahimik si Jin Tae-san, binalot ng isang madilim at seryosong anino ang mukha ng ama habang wala itong ibinibigay na kahit anong sagot pabalik. Bago pa man lumala ang usapan ay seryosong sumingit ang ating bida na si Jin So-on. Pinagpapawisan man ay pilit nitong ipinaliwanag na kaya na niyang hawakan ang sitwasyon kaya hindi na nila kailangan pang makialam, kalmado ngunit seryosong nakiusap ang binata na magtiwala na lamang sila sa kanya kahit ngayon lang at panoorin ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa katigasan ng ulo ng ating bida ay lalong nanggigil ang pinuno ng Kuai-hua Hall na si Kang Che-sok, halatang halata ang matinding inis sa kanyang mukha habang mahigpit na nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at nanginginig sa pagpipigil ng galit. Matapos ang panandaliang katahimikan at isang malalim na pagbuntong hininga ay tuluyan ng sumuko ang matanda. Mabilis itong tumalikod at pabalang na sinabing bahala na sila sa kung ano ang gusto nilang gawin. Habang nagaganap ang pagtatalong ito ay nanatili pa ring nakatalikod at nababalot ng madilim na anino ang ama ng bida na si Jin Tae-san. Matapos ang mainit na pagtatalo ay sandaling nabalot ng katahimikan ang silid, seryosong napatingin ang ating bida na si Jin So-on sa kanyang ama. Upang pagaanan ang tensyon ay mahinahon at formal nitong pinalakas ang loob ni Jin Tae-san. Sinabi niya rito na huwag na masyadong mag-alala dahil sinisiguro niyang magiging maayos din ang lahat, ngunit sa kabila ng mga salitang iyon ay nanatiling tahimik at mabigat ang presensya ng external hall leader, mababakas ang labis na kaseryosohan sa mukha ni Jin Tae-san habang patuloy itong nababalot ng madilim na anino at malalim na pag-iisip. Kinabukasan sa loob ng Iron Sword Sect ay isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan, agad itong nasundan ng isang nagpapanik na sigaw na tumatawag sa pangalan ng ating bida.
Makikita si Hong na mabilis na tumatakbo papunta kay Jin So-on habang bakas ang matinding kaba at pag-aalala sa mukha nito. Dahil sa biglaang pagpasok ng dalaga ay gulat na napalingon ang ating bida at nagtatakang nagtanong kung bakit tila sobrang nagmamadali ito. Ngunit sa halip na kumalma ay lalong nabalot ng tensyon ang paligid ng humahanggos na ibinalita ni Hong ang tungkol sa external hall leader na walang iba kundi ang mismong ama ng ating bida na si Jin Tae-san. Pagkarinig sa hindi inaasahang balita ay tuluyang nanlaki ang mga mata ng ating bida na si Jin So-on, dahil sa matinding gulat at kaba ay agad itong tumalikod at nagmamadaling tumakbo palayo habang naiiwan si Hong sa loob ng koridor. Habang mabilis na humahakbang ay bamigat ang pakiramdam ng binata dahil napagtanto niya sa kanyang isipan ang isang malaking problema, kaya niya pilit na pinapakalma ang kanyang ama na si Jin Tae-san kagabi ay dahil sadyang iniiwasan niyang umabot ang sitwasyon sa ganito. Subalit sa mismong araw pa naman ng kanyang laban sa Central Training Ground ng Iron Sword Sect ay tuluyan nang nangyari ang kanyang pinakakinatatakutan. Samantala sa labas ng malaking gusali ay nagkukumpulan ng napakaraming tao habang maingay na nagbubulungan, nagtataka ang ilan kung bakit may ganoong kalaking pagtitipon kaya agad na sumagot ang isa sa mga osisero na may isang disipulo raw mula sa Tai Sect ang walang takot na ng insulto sa Iron Sword Sect. Pinagtawanan pa ito ng isang hangal sa gilid at mayabang na sinabing ang mismong ama ng nagkasala na siyang pinuno ng external hall ang nakikiusap at humihingi ngayon ng tawad. Kumalat din ang usap-usapan na handa raw magpatawad ang pinuno ng Iron Sword Sect kung taos puso itong magsisisi. At sa gitna ng malawak na bulwagan ay makikita ang isang nakadudurog na eksena, nakaluhod sa malamig na sahig at nakayuko ng labis ang ama ng ating bida na si Jin Tae-san sa harapan ng mga nakatataas na opisyal ng kalaban. Ang amang kanina lamang ay nananahimik sa silid ay ibinaba na ngayon ang kanyang dangal at lumuhod sa harap ng lahat para lamang protektahan ang kanyang anak. Habang nakaluhod ang ama ng ating bida sa ibaba ay makikita naman sa itaas ang bakas ng kayabangan sa mukha ng mga opisyal ng Iron Sword Sect, kapwa nakangiti ng malapad ang pinuno ng sekta na si Song Chien-woo pati na rin ang nakababatang pinuno na si Song Ju-tak habang pinagmamasdan ng kaawa-awang sitwasyon ni Jin Tae-san. Matapos iyon ay magalang na bumaling si Song Chien-woo sa kanilang natatanging panauhin, formal itong humingi ng paumanhin sa chief strategist dahil sa abalang idinulot ng mga pangyayari sa kanilang harapan. Kalmado namang sumagot ang matandang lalaki na may mahabang puting buhok na huwag na siyang intindihin at ipagpatuloy lamang ng mga ito ang kanilang ginagawa. Ang panauhing ito ay walang iba kundi ang Merm Alliance chief strategist na si Zug So-mayong. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong panlabas na anyo ay seryoso siyang nag-iisip. Sa kanyang isipan ay tahimik niyang pinagnilayan ang ginagawang pampublikong pagpapahiya sa ama ng ating bida. Malinaw sa kanya na ang paglilitis na ito sa mismong harapan niya bilang isang mataas na opisyal ng alyansa ay isang sinadyang hakbang na may malalim na intensyon. Habang tahimik na nakatingin sa ibaba ay napagtanto sa isipan ni Zug So-mayong ang totoong motibo ng Iron Sword Sect. Malinaw sa kanya na determinado ang mga ito na patalsikan ng Tai Sect mula sa 108 tuktok kahit ano pa man ang kapalit. Kasabay ng kanyang malalim na pag-iisip ay isang malakas na kalabog ang umalangaw sa buong bulwagan na sinundan ng pagtalsak ng sariwang dugo. Walang pag-aalinlangang inihampas ng ama ng ating bida na si Jin Tae-san ang kanyang sariling ulo sa matigas na sahig hanggang sa magkabitak-bitik ito. Habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang noo ay buong lakas at pasiga siyang humingi ng kapatawaran sa mga kalaban dahil sa nagawang kasalanan ng kanyang anak na karapat-dapat daw sa kamatayan. Matapos ang madugong pagmamakaawa ni Jin Tae-san ay kalmadong hinawakan ng pinuno ng sekta na si Song Chien-woo ang kanyang baba. Seryoso itong nakatingin sa ibaba bago malamig na nagtanong kung ano nga ba ang kasalanang nagawa ng anak nito na sinasabi niyang karapat-dapat sa kamatayan. Habang patuloy na pumapatak ang sariwang dugo sa malamig na sahig mula sa nakayukong anino ng ama ay mabigat ang dibdib nitong sumagot. Puno ng pagdurusa at pagsisisi nitong inamin na gumamit ang kanyang anak ng mga salitang tahasang human salto sa Iron Sword Sect. Pagkarinig sa sagot na iyon ay isang nakapang-iinsaltong ngisi ang sumilay sa mukha ng pinuno ng sekta na si Song Chien-woo. Tila tuwang-tuwa ang matanda habang panunuyan nitong sinabi na talagang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Sinadya pa nitong ungkatin ang nakaraan at idinugtong na nagbabalik daw ang kanyang alaala noong 20 taon na ang nakalipas kung saan eksaktong ganoon din ang ginawa ni Jin Tae-san. Ngunit bago pa man matapos ng pinuno ang kanyang pambabastos ay biglang umalangaw ang isang pamilyar at galit na sigaw sa buong paligid.
Kaka-rating lamang ng ating bida na si Jin So-on sa eksena at tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at inis nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ama. Pinagpapawisan at tila paputok ang mga ugat sa mukha ng binata habang buong lakas nitong isinisigaw kung ano ba ang ginagawa ng kanyang ama sa mga oras na iyon. Walang pag-aalinlangang humakbang ang ating bida na si Jin So-on papalapit sa gitna ng bulwagan kung saan nakadapa ang kanyang ama. Habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok ay puno ng hinanakit niyang pinakiusapan si Jin Tae-san na tumayo na, hindi niya matanggap ang nakikita kaya pilit niyang tinanong kung bakit kailangan nitong lumuhod sa harap ng mga kalaban na parang isang kriminal. Sa halip na tumayo ay nanatiling nakadapa ang kanyang ama sa malamig at madugong sahig. Mahina ngunit madiin nitong inutusan ang binata na manatili lamang sa kanyang kinatatayuan, puno ng pag-aalala at pagmamahal nitong ipinaliwanag na walang kahit na sinong ama sa mundong ito ang kayang manood lamang habang sinasaktan ang kanyang sariling anak. Pagkarinig sa mga salitang iyon ay lalong bumigat ang pakiramdam ng ating bida at binalot ng madilim na anino ang kanyang mukha. Seryoso siyang yumuko at madiing sumagot na wala rin isang anak sa mundong ito ang tatayo lamang para panuurin ang kanyang ama na magmukhang ganoon kaawa-awa dahil sa mabigat na binitawang salita ng binata ay tuluyang natahimik ang nakaluhod na si Jin Tae-san. Binalot ng matinding dilim ang mukha ng ating bida na si Jin So-on habang pilit na pinipigilan ang nag-umapa na emosyon. Seryoso at madiin nitong sinabihan ng kanyang ama na tumabi na at hayaan siyang harapin ang sitwasyon, kasabay nito ay makikita ang mahigpit na pagkakakuyom ng isang kamao hanggang sa lumabas ang mga ugat nito dahil sa matinding galit at kawalan ng magawa. Sa gitna ng mabigat na tensyon ay dahan-daang humakbang palapit si Song Mu-hayan. Taglay ang mapanuksong tono ay sarkastiko nitong pinuri ang nakamamanghang pagmamahal na ipinapakita ng isang ama. Walang awa nitong tinuya ang kalagayan ni Jin Tae-san na ibinabangga ang sariling ulo sa lupa at nagmamakaawa para lamang iligtas ang buhay ng ating bida. Mayabang pa nitong idinugtong na halos maiyak daw siya sa sobrang nakakaantig na eksenang kanyang nasasaksihan. Patuloy nang umisi ng malapad si Song Mu-hayan habang nakatingin sa ating bida. Mayabang nitong sinabi na palalampasan niya ang insidente ngayon bilang konsiderasyon sa sinseridad na ipinapakita ni Jin Tae-san. Kasunod nito ay madiin niyang inutusan si Jin So-on na lumuhod na rin sa tabi ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sumunod o magpakita ng takot ay isang matalim na tunog ng pagbunot ng espada ang pumailan lang sa hangin. Mabilis na hinugot ng ating bida ang kanyang malaki at mabigat na sandata mula sa kaluban nito. Mahigpit at matapang siyang tumayo sa harapan ng kanyang nakadepang ama habang malakas na nililipad ng hangin ang kanyang buhok at kasuotan. Taglay ang isang seryoso at malamig na boses ay buong tapang na idineklara ni Jin So-on na nabunot na niya ang kanyang espada kaya wala na itong atrasan. Seryosong nagsalita ang ating bida na si Jin So-on sa kanyang amang nakadapa pa rin sa madugong sahig. Ipinaalam niya kay Jin Tae-san na simula sa mga oras na iyon ay wala nang silbi ang anumang paghingi nito ng tawad kaya pakiusap niyang tumabi na ito, nanatili namang tahimik at nakayuko si Jin Tae-san habang pilit na tinatanggap ang desididong boses ng kanyang anak. Habang nakatalikod at nililipad ng hangin ang buhok ng binata ay kalmado ngunit punong-puno ng kumpiyansang idinugtong nito na gusto niya lamang ipakita sa mga kalaban na hindi siya isang taong puro salita lamang. Habang binibitawan ng ating bida ang matatapang na pahayag na ito ay tahimik at seryosong nakamasid sa kanyang likuran ang pinuno ng Kwoihua Hall na si Kang Chae-sok pati na rin ang naluluhang si Hong na parehong nababalot ng matinding pag-aalala para sa kanya. Dahan-daang inangat ni Jin Tae-san ang kanyang sarili mula sa madugong sahig habang mahina at puno ng pag-aalalang sinambit na napakatigas talaga ng ulo ng kanyang anak. Sa kabila ng emosyonal na sandaling iyon ay nanatiling matatag ang ating bida na si Jin So-on. Mababakas ang matinding determinasyon sa kanyang seryoso at matalim na mata habang diretso lamang itong nakatingin sa unahan, kalmado ngunit may diin niyang sinigurado kay Jin Tae-san na hindi niya ito bibiguin kaya pakiusap niya sa kanyang ama na panuurin lamang ang kanyang mga susunod na gagawin. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ay tuluyan ng naghanda ang magkabilang panig para sa inaabangang laban. Mabilis na nagbigay ng senyales ang mayabang na si Song Mu-hayan gamit ang kanyang daliri kaya agad na lumapit ang isang hangal upang magalang na iabot ang kanyang napakalaking espada. Walang kahirap-hirap na binuhat at ipinatong ng kalaban ang dambuhalang sandata sa kanyang balikat na tila bamagaan lamang ito. Sa kabilang banda ay matatag at seryosong nakatayo ang ating bida na si Jin So-on habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling espada. Sa gitna ng malawak na espasyo at sa paningin ng mga nanunood ay nakangising nagsalita si Song Mu-hayan,
May halong kay-abangan at panunuyan nitong sinabi na nasa sabik daw siyang makita ang kakayahan ng isang Grandmaster mula sa 108 tuktok kaya tahasan nitong hinamon ang binata na ipakita na ang lahat ng ibubuga nito. Habang seryosong nakapwesto ang ating bida na si Jin So-an ay tahimik niyang sinuri ang kanyang kalaban. Bilang tagapagmana ng Iron Sword Sect ay lumaki si Song Mu-hayan na nakukuha ang lahat ng yaman at suporta ng kanilang grupo. Subalit sa kabila ng malaking kalamangan na iyon ay mayroon itong isang nakatagong kahinaan. Kilala ang Iron Sword Sect sa paggamit ng mga dambuhalang espada na sadyang napakabigat. Ang matinding bigat ng sandatang ito ay isang malaking disbentaha kapag itinapat laban sa estilo ng Tai Sect kung saan nabibilang ang ating bida dahil ang kanilang galaw ay nakatutok naman sa bilis at magaan na pag-atake. Gamit ang naging pagsusuri sa kahinaan ng kalaban ay agad na gumawa ng hakbang ang ating bida na si Jin So-an. Sa kanyang isipan ay plano niyang tabunan ng matinding bilis ang mabibigat na galaw ng kalaban. Sa isang iglap ay mabilis na sumugod ang binata at walang pag-aalinlangang ginamit ang kanyang Lesser Heaven Sword Technique First Basic Form, dahil sa hindi inaasahang bilis ng pag-atake na ito ay malinaw na nabigla si Song Mu-hayan habang tuluyang nanlaki ang isa nitong mata sa matinding gulat. Kasunod ng mabilis na pagsugod ay walang inaksayang oras ang ating bida na si Jin So-an at agad nagpaula ng sunod-sunod at matatalim na atake. Dahil sa sobrang bilis ng mga galaw na ito ay napilitang dumipensa si Song Mu-hayan at ginamit ang malapad na bahagi ng kanyang dambuhalang espada upang salagin ang bawat hampas. Malalakas na tunog ng pagbangga ng bakal ang umalangaw-ngaw sa paligid habang pilit na sinasabayan ng kalaban ang kilos ng binata. Sa kabila ng pagkakasalag sa mga atake ay halatang labis na nenas ang tagapagmana ng Iron Sword Sect, mahigpit nitong kinuyam ang kanyang kamay sa puluhan ng sandata hanggang sa lumabas ang mga ugat nito sa sobrang panggigigil. Dahil sa pagiging malikot at hindi mahuli-huling galaw ng ating bida ay galit itong inihalin tulad ni Song Mu-hayan sa isang maliit at nakakainis na daga. Hindi hinayaan ng ating bida na si Jin So-an na makabawi ang kalaban kaya patuloy siyang nagpaulan ng mabilis at matatalim na atake. Pilit mang dumipensa ay halatang nahihirapan si Song Mu-hayan na sabayan ang magagaan at maliliksing galaw ng binata, subalit sa isang iglap ay nakahanap ng pagkakataon ang nakababatang pinuno ng Iron Sword Sect. Gamit ang kanyang matinding inis ay buong lakas nitong itinaas ang kanyang dambuhalang espada at walang pangingiming inihampas ito ng napakalakas pababa sa direksyon ng ating bida. Dahil sa bilis ng reaksyon ay nagawang makaiwas ni Jin So-an kaya tumama ang mabigat na sandata sa mismong lupa. Sa pagbangga ng espada ay nagdulot ito ng isang napakalakas na impact kung saan nagkalasog-lasog ang sahig at nagliparan ng napakaraming bato at makapal na alikabok paitaas dahilan upang mapaatris at mapatakip na lamang ng mukha ang mga nanunood sa paligid. Mula sa hindi kalayuan ay seryoso lamang na nakamasid sa nangyayaring laban ang chief strategist na si Zug So-mayong. Sa kanyang isipan ay tahimik nitong sinusuri ang sitwasyon at inisip na bagaman alam niyang sadyang malakas ang Iron Sword Sect ay nakakadismaya pa ring makita na madaling naitulak paatras ang ating bida sa unang pagbabanggaan pa lamang ng kanilang mga sandata, dahil sa nasaksihan ay tuluyang naniwala ang matanda na totoo nga ang mga kumakalat na usap-usapan na talagang salat sa talento ang mga disipulo ng Tai Sect. Samantala sa gitna ng lumilipad na alikabok mula sa malakas na impact ay sumili ang isang malapad at nakapang-iinsaltong ngisi sa mukha ni Song Mu-hayan. Puno ng kay-abangan nitong minaliit ang kakayahan ng kalaban at tahasang tinanong kung hanggang doon na lamang ba ang kayang ibuga ng ating bida. Sa kabilang banda ay mababakas ang labis na hirap sa mukha ni Jin So-an habang tumutulo ang mga butil ng pawi sa kanyang pisngi, pilit na pinipigilan ng binata ang matinding puwersa ng kalaban habang nanlilisik ang isang mata nitong nakatingin ng masama kay Song Mu-hayan. Dahil sa matinding puwersa ng naunang pag-atake ay napaatras at bahagyang napaluhod ang ating bida na si Jin So-an. Habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata ay nakatayo naman ng tuwid sa kanyang harapan ang puno ng kay-abangang si Song Mu-hayan. Nakangisi nitong ipinatong ang kanyang dambuhalang espada sa kanyang balikat habang mapanuyang sinasabi na tama nga ang kanyang inaasahan sa Tai Sect dahil wala man lang daw itong anumang espesyal na kakayahan. Sa halip na panghinaan ng loob sa mga patuloy na panlalait ng kalaban ay madiing ibinaon ng ating bida na si Jin So-an ang dulo ng kanyang espada sa matigas na semento upang tuluyang pigilan ang kanyang pag-atras, kasabay ng malakas na pagkakabaon ng kanyang sandata na nagpalipad ng mga bato at alikabok sa paligid ay malamig at seryosong inutusan ng binata si Song Mu-hayan na manahimik. Mula sa pagkakabaon ng kanyang sandata ay mabilis na bumwelo at muling sumugod ang ating bida na si Jin So-an.
tumalon ito sa ere at walang pag-aatubiling nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis at matatalim na atake laban sa kalaban. Umalangaw ang malalakas na tunog ng pagbabanggaan ng bakal habang mabilis na idinipensa ni Song Muhayan ang kanyang dambuhalang espada upang salagin ang bawat hampas, kasabay ng mga atakeng ito ay buong tapang na isinigaw ng binata na simula pa lamang iyon ng kanilang laban. Sa sumunod na tagpo ay masaksihan ang isang malapitang paghaharap ng dalawa kung saan malakas na nagsalpukan ang kanilang mga sandata, bakas ang matinding puwersa at determinasyon sa mukha ng ating bida na si Jin Suan habang mahigpit nitong itinutulak ang kanyang espada, ngunit sa kabila ng ibinuhos na lakas ng binata ay sinalubong lamang ito ng isang malapad at nakakainsultong ngisi ni Song Muhayan na tila ba hindi man lang nahihirapan sa pagpigil sa kanyang atake. Habang patuloy na magkadikit ang kanilang mga sandata ay ramdam ng ating bida na si Jin Suan ang matinding hirap, tagaktak ang kanyang pawis at mahigpit ang pagkakakagat ng kanyang mga ngipin habang pilit na pinipigilan ang dambuhalang puwersa ng kalaban. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto niya sa kanyang isipan na sadyang napakalakas ng pisikal na pangangatawan ni Song Muhayan kaya hindi niya ito basta-basta maitutulak pabalik. Sa gitna ng kanilang mahigpit na salpukan ay lalong lumapad ang nakapanghihilakbot na ngisi ni Song Muhayan mula sa likod ng nagkikiskis ang mga espada, nabalot ng dilim at tila nanlilisik ang mga mata ng kalaban habang bigla itong nagbukas ng isang usapin, taglay ang mapanuyang tono ay sinadya nitong ipaalala sa ating bida na noong nakaraan ay may isang lalaking eksaktong katulad niya na sumubok ding magmatapang. Patuloy na inasar ni Song Muhayan si Jin Suan sa pamamagitan ng pagdadagdag na ang lalaking iyon na nagmula sa isang partikular na sekta ay hindi alam ang kanyang lugar at tahasang ininsalto ang Iron Sword Sect kaya nauwi ito sa isang duelo laban sa mismong ama ng kalaban. Pagkarinig sa mga binitawang salitang iyon ay tuluyang nanlaki ang mga mata at napuno ng matinding pagtataka ang pinagpapawisang mukha ng ating bida na si Jin Suan habang pilit na inuunawa kung saan patungo ang sinasabi ng kanyang kaharap. Nagpatuloy ang mapanuksong pagkukwento ni Song Muhayan sa ating bida na si Jin Suan. Kalmado nitong ipinaalam na natural lamang na natalo ang lalaking tinutukoy nito sa naganap na duelo. Kasunod nito ay ipinakita ang isang madilim na alaala mula sa nakaraan kung saan makikita ang nakababatang bersyon ng ama ng ating bida na si Jin Taesan. Nakaluhod ang matapang na ama habang mahigpit na idinidiin pababa ng dalawang hangal ang kanyang magkabilang balikat upang hindi siya makapanlaban. Sa mismong harapan niya sa itaas ng hagdan ay autoritatibong nakaupo sa isang malaking silya ang nakababatang pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Chien-wol na nababalot ng madilim na anino. Mula sa kanyang kinauupuan ay nag-alok si Song Chien-wol na handa siyang magpatawad kung ibababa nito ang kanyang pride at hihingi ng paumanhin ngayon din, subalit sa halip na sumunod at magmakaawa ay matapang na sumagot ang ama ng ating bida. Mariin at buong dangal nitong idineklara na hinding-hindi siya aamin sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginawa lalong-lalo na sa mga taong walang hiyang ng insulto sa kanyang sariling sekta. Sa pagpapatuloy ng walang awang pagkukwento ni Song Muhayan ay isiniwalat nito sa ating bida na si Jin Suan ang malagim na kinahinatnan ng katapangan ng kanyang ama, dahil sa tahasang paglaban at hindi paghingi ng tawad ay kinailangang bayaran ni Jin Taesan ng labis ang halaga ng kanyang di umano ay pambabastos sa Iron Sword Sect. Upang ipaunawa ang tindi ng naging sinapit ng ama ay detalyadong inilarawan ng kalaban kung ano nga ba ang naging kabayaran ng paninindigan nito. Isang larawan ng matinding pagdurusa ang nabuo ng ilantad na walang awang ginamit ng mga hangal mula sa sekta ang patag na bahagi ng isang nagbabaga at mapulang espada upang isakatuparan ang kalupitan. Ang naglalagablab na bakal na ito ay buong bagsik na idinikit sa mismong balat ni Jin Taesan na nag-iwan ng mga malalalim at nakakakilabot na pilat. Ang kanyang likuran pati na rin ang kanyang dibdib at kabuuan ng kanyang tiyan ay brutal na dumaan sa matinding torture kung saan siya ay walang awang tinatakan bilang isang madyugo at panghabang buhay na parusa. Upang tapusin ang kanyang malagim na kwento ay lalong lumapad ang nakapanghihilakbot na ngisi ni Song Muhayan, puno ng panunuya at kasamaan niyang ibinunyag sa ating bida na si Jin Suan kung sino ang lalaking nakaranas ng ganoong klaseng malupit na parusa. Idineklara niyang ang taong iyon ay walang iba kundi si Jin Taesan mula sa Taeyi Sect na siyang mismong ama ng binata. Kasabay ng masakit na katotohanan ito ay ipinakita ang madilim at malungkot na anyo ni Jin Taesan na pilit kinikimkim ang kanyang matinding pinagdaanan sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa mabigat na revelasyong ito ay tuluyang nanlaki at tila nawala ng kulay ang mga mata ng ating bida na si Jin Suan.
Mababakas ang labis na pagkagulat at tila pagguho ng kanyang mundo habang unti-unting pinoproseso ng kanyang isipan ang madilim at nakakakilabot na nakaraan na itinago ng kanyang sariling ama. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa ating bida na si Jin So-an matapos marinig ang malagim na katotohanan mula sa kalaban, dahil sa matinding pagkabigla ay automatiko itong napalingon sa kanyang likuran kung saan nakatayo ang kanyang ama sa malayo. Isang mahina at punong-puno ng pagtatakang tanong lamang ang nakayanang lumabas sa kanyang bibig habang pilit na inuunawa ang nakakakilabot na revelasyon. Samantala sa gawin ng mga nanunood ay bakas ang labis na tensyon at takot sa mukha ni Jin Tae-san. Tuluyang nanlaki ang mga mata ng ama at napuno ng panginginig ang kanyang presensya. Mabigat at madilim ang emosyon na bumalot sa kanya dahil ang matagal na panahon niyang itinagong madilim na nakaraan at matinding kahihiyan ay walang awang ibinunyag sa mismong harapan ng ating bida. Sa kanyang tabi ay nanatili ring tahimik at nabigla sina Kang Chesok at Hong sa masakit na katotohanang lumabas. Dahil sa matinding pagkabigla sa nalamang katotohanan ay tuluyang nawala ang atensyon ng ating bida na si Jin So-an sa kanyang kalaban. Ang sandaling paglingon na ito ay walang inaksayang oras na sinamantala ni Song Mu-hayan. Buong lakas nitong pinakawalan ng isang malupit na sipa na direktang tumama sa binata, kasabay ng malakas na atake ay galit na nanimbat si Song Mu-hayan kung paano nagawa ng ating bida na alisin ang paningin nito sa kanya sa gitna ng isang seryosong laban. Sa tindi ng dambuhalang puwersa mula sa sipa ay walang kalaban-lab ang tumalsik ng malayo ang ating bida. Malakas itong bumagsak at patuloy na kinaladkad ng sariling momentum sa matigas na lupain dahilan upang magkapira-piraso ang semento at lumikha ng makapal na alikabok sa paligid habang bakas ang matinding sakit na iniinda ni Jin So-an. Nang masaksihan ang walang awang pag-atake ay labis na binalot ng takot at pag-aalala ang mga kasamahan ng binata. Puno ng gulat at matinding kaba ay malakas na isinigaw ng pinuno ng Kwoihua Hall na si Kang Chesok ang pangalan ng ating bida. Sa kanyang tabi ay tuluyan na ring nanlaki ang mga mata at namutla sa takot ang dalagang si Hong habang sumisigaw at nag-aalalang tinatawag din ang kanyang nakatatandang kapatid sa sekta. Sa kabila ng matinding pagbagsak ay unti-unting pinilit ng ating bida na si Jin So-an na makabangon. Gamit ang kanyang espada bilang saklay ay hirap na hirap itong tumayo mula sa pagkakadapa sa wasak na semento. Habang iniinda ang sakit ay tumatakbo sa isipan ng binata ang isang malalim na realisasyon na tila ba walang silbi ang lahat ng kanyang pagtitiis. Mula sa hindi kalayuan ay napansin ni Song Mu-hayan ang pilit na pagtayo ng kalaban kaya nakapang-asar itong napabulong habang pinagmamasdan ang sitwasyon, samantala ay patuloy na nakikipaglaban ang ating bida sa kanyang sariling emosyon. Tahimik nitong inamin sa kanyang sarili na kahit palunukan niya ang matinding kahihiyang ibinabato sa kanyang mismong harapan ay hindi sapat iyon upang mabura ang nakaraan. Sa kabilang banda ay lalong lumapad ang mapang insultong ngisi ni Song Mu-hayan, puno ng kayabangan nitong minaliit ang ating bida at tahasang sinabing kung ano ang puno ay siya rin ang bunga lalo na pagdating sa kawalan ng kanilang utak. Habang tinatanggap ang masakit na panlalait ay pilit na kinikimkim ng isipan ni Jin So-an ang hirap kung paano ba malalampasan ang matinding kahihiyan magkunwaring walang naririnig at pagtakpan ang lahat ng iyon gamit ang isang simpleng ngiti. Sa paligid ay hindi napigilan ng mga hangal na nanunood na magbigay ng kanilang mga mapanlait na komento laban sa ating bida na si Jin So-an. Natatawa at may pagmamayabang nilang sinabi na hindi man lang daw matatawag na isang tunay na duelo ang nangyayari dahil malinaw na walang laban ang binata. Idinugtong pa ng isa na tulad nga ng kanilang inaasahan ay sadyang kaawa-awa at walang kwenta ang Tae sect. Mula naman sa kinatatayuan ng mga opisyal ay tahimik lamang na nakamasid ang chief strategist na si Zug So-mayong. Sa kanyang tabi ay mababakas ang isang malapad at nakakainsultong ngisi sa mukha ng kasama nitong hangal na matanda na tila balubos na nasisiyahan sa nangyayaring panlalait, para sa lahat ng mga taong nakapaligid ay iisa lamang. Ang kanilang tumatakbong paniniwala na ang nakakahiyang kasaysayan na naranasan ni Jin Tae-san ay nakatakda lamang maulit ngayon sa mismong harapan nila. Sa kabila ng mga masasakit na salita at mabibigat na husga na bumabalot sa hangin ay nanatiling matatag na nakatayo ang ating bida na si Jin So-an. Habang nakatalikod at nililipad ng hangin ang kanyang buhok ay mahigpit itong nakahawak sa kanyang espada. Sa gitna ng ingay ng mga panlalait ay tahimik at kalmado siyang nagtanong sa kanyang sarili kung iyon ba talaga ang iniisip ng lahat ng mga taong naruroon na siya ay matatalo rin tulad ng kanyang ama. Huminga ng malalim ang ating bida na si Jin So-an habang seryosong nakayuko at nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Pilit niyang isinantabi ang mga masasakit na salita at matinding panlalait na kanyang naririnig upang itupok ang kanyang buong atensyon sa kinakaharap na laban.
Sa isang iglap ay buong lakas na sumugod ang binata patungo kay Song Muhayan, tumalon siya mataas sa ere at nagpakawala ng isang malakas na sigaw kasabay ng matapang na muling paggamit ng kanyang Lesser Heaven Sword Technique First Basic Form. Nang makita ang pamilyar na atake ay lalong nag-ingay ang mga hangal na nanunood sa paligid, mapanuyang ibinabato ng mga ito na inuulit na naman ng binata ang kanyang walang kwentang galaw na sadyang inaasahan daw talaga mula sa isang disipulo ng mababang sekta. Sa halip na umatras ay mabilis na sumalubong at gumanti ng atake si Song Muhayan, walang pag-aalinlangan nitong inihampas ng paalang ang kanyang dambuhalang espada taglay ang isang napakalakas na puwersa na naglayong hatiin ang hangin, upang makaiwas sa nakamamatay na atake ay mabilis na ibinaluktot ng ating bida na si Jin Soan ang kanyang katawan patalikod kaya halos dumampi na sa kanyang mismong mukha ang dambuhalang sandata habang mabilis itong humahawi sa kanyang ibabaw. Habang mabilis na iniiwasan ang nakamamatay na atake ay nagpakita ng kakaibang kilos ang ating bida na si Jin Soan na agad namang napansin ng kalaban, bakas ang matinding pagkagulat sa namimalag na mata ni Song Muhayan na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa kabilang banda ay makikita ang seryoso at malamig na tingin ng binata sa likod ng malapad na espada ng kalaban. Sa kanyang isipan ay matapang niyang idineklara na kung iyon talaga ang iniisip ng lahat ay mayroon siyang nakahandang hakbang upang patunayan na sila ay nagkakamali. Sa isang iglap ay ipinamalas ng ating bida ang kanyang pambihirang bilis na tila ba walang hirap na naglalakbay sa hangin, mula sa itaas na anggulo ay malinaw na makikita ang maliliksing galaw ni Jin Soan na lumilikha pa ng mga anino at sumisipol na hangin habang madulas na umiiwas sa bawat pag-atake ng kalaban, dahil sa hindi kapani-paniwalang bilis na ito ay tanging hangin lamang ang nahawi ng dambuhalang sandata ni Song Muhayan. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding inis at pagkadismaya kay Song Muhayan. Mahigpit nitong kinuyam ang kanyang mga kamay sa puluhan ng sandata habang sumisigaw at galit na tinawag muli ang ating bida na isang maliit at nakakabuwiset na daga. Sa loob-loob ng naguguluhang kalaban ay pilit itong naghahanap ng kasagutan kung paano biglang nagbago ang mga galaw ni Jin Soan at kung paano nito nagagawang umiwas ng may ganoong klaseng pambihirang bilis. Sa isipan at diwa ng ating bida na si Jin Soan ay tila nagbukas ang isang pambihirang paningin. Sa kanyang likuran ay naglutangan ang mga kumikinang na pahina ng mga sinaunang libro at kasulatan na naglalaman ng malalalim na lihim ng martial arts, kasabay nito ay ang paglitaw ng mga nagliliwanag na asol na anino ng mga mandirigma na nagpapakita ng sunod-sunod at perpektong porma ng espada na tila baganap na niyang naunawaan at naging isa sa kanyang mismong katauhan. Gamit ang malalim na kaalamang ito ay naging napakadali para sa ating bida na basahin ang bawat galaw ng kalaban. Buong lakas at gigil na inihampas ni Song Muhayan pababa ang kanyang dambuhalang espada na lumikha pa ng matalim at sumisipol na ihip ng hangin, subalit sa isang kalmado at napakagaang hakbang ay walang kahirap-hirap na nakaiwas si Jin Soan, seryoso at malamig lamang nitong pinagmasdan ang nakamamatay na sandata habang mabilis itong dumadaan ng napakalapit sa kanyang harapan. Dahil sa patuloy na pagkabigo ng kanyang mga mabibigat na atake ay tuluyan ng nilamon ng matinding inis at pagkalito ang tagapagmana ng Iron Sword Sect, makikita ang pagtagaktak ng pawis at ang labis na pagngangalit ng mga ngipin sa mukha ni Song Muhayan habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa binata, puno ng galit at desperasyon itong sumigaw upang tanungin ang ating bida na si Jin Soan kung anong klaseng pandaraya o pamamaraan ang ginagamit nito upang makaiwas ng ganoon kadali sa kanyang mga atake. Sa gitna ng matinding labanan ay lalong nag-alab ang determinasyon ng ating bida na si Jin Soan, habang mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kanyang espada ay kapansin-pansin ang pagliwanag ng kulay asul sa kanyang mga mata na tila ba nagpapahiwatig ng kanyang papatinding pokus at kapangyarihan, kasabay ng malamig na tingin na ito ay tumatakbo sa kanyang isipan ang malalim na pagnanais na patuloy pang lumakas ng lumakas upang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Upang patunayan ang kanyang tunay na kakayahan ay muling sumugod ang binata taglay ang mas pinaigting na bilis at puwersa, walang pag-aalinlangang pinakawalan muli ng ating bida ang Lesser Heaven Sword Technique First Basic Form, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi hamak na mas mabagsik at mas pino ang kanyang galaw. Nagpaulan siya ng napakabilis at sunod-sunod na hagupit ng espada na lumikha ng mga matatalim at sumisipol na ihip ng hangin. Dahil sa tindi at dami ng mga atakeng ito na mistulang malakas na ipu-ipong bamalat sa buong paligid ay walang nagawa ang nabiglang si Song Muhayan kundi ang maiwang nakatayo sa gitna habang pilit na inuunawa at sinasalag ang walang humpay na agresibong pagsugod ng ating bida na si Jin Soan.
Patuloy sa pagtakbo sa isipan ng ating bida na si Jin So-an ang kanyang matinding pagnanais na lumakas hanggang sa umabot sa isang tiyak na punto. Sa kalagitnaan ng kanyang walang humpay at napakabilis na pag-atake ay tuluyang nasira ang depensa ng kalaban, dahil sa sunod-sunod na hagupit ng espada ay mababakas ang labis na pagkagulat at hindi makapaniwalang reaksyon sa nanlalaking mga mata ni Song Mu-hayan. Hindi na nito nagawang makasabay kaya mabilis na nag-iwan ng mga matatalim na hiwa ang sandata ng binata sa kanyang mukha at balikat kung saan malinaw na makikita ang mga tilamsik ng sariwang dugo na lumipad sa hangin. Sa kabilang banda ay nanatiling seryoso at balot ng madilim na emosyon ang mukha ng ating bida na si Jin So-an, habang patuloy na nililipad ng malakas na hangin ang kanyang magulong buhok at bahagyang nakayuko ay hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan o awa, kundi isang nakatatakot na pokus upang tuluyang iparamdam sa kalaban ang bigat ng kanyang mga atake. Dahil sa tindi ng walang humpay na pag-atake ng ating bida na si Jin So-an ay tuluyan nang nawala ng balanse ang kanyang kalaban, malakas na napaatras si Song Mu-hayan habang pilit na nakahawak sa kanyang dambuhalang espada at hindi nito napigil ang mapaubo ng dugo mula sa matinding impact ng natamong pinsala. Sa likuran ay makikita ang porma ng binata na nagpapakita ng matagumpay na pagtama ng kanyang atake. Pagkatapos magpakawala ng mabibigat na atake ay dahan daw ang lumingon ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay isang malapad at punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang sumili sa mukha ni Jin So-an habang malakas na nililipad ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Ipinatong niya ang kanyang espada sa kanyang likuran at tahasang ibinalik ang panunuya sa kalaban, buong pagmamalaki niyang itinanong kung hanggang doon na lamang ba talaga ang kakayahan na maipagmamalaki ng Iron Sword Sect. Kasabay ng mapang-asar ng ngiting iyon ay ang pagtatapos ng tumatakbong pagnanais sa isipan ng ating bida na si Jin So-an. Sa wakas ay narating na niya ang punto na kanyang inaasam kung saan mayroon na siyang sapat na lakas upang tuluyan niyang mabago ang nakatakdang kapalaran at hindi na maulit pa ang nakakahiyang kasaysayan na naranasan ng kanyang ama.